Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, mga kapatid at mga kaibigan. Muli na naman po tayong mag-aaral po ng salita ng Diyos. At bago po sa aking pagpapatuloy, ako po muna ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ganoon din po, ako po'y bumabati na isang magandang umaga sa ating pong kagalang-galang na Pastor Ray Dayawon, sa kanyang buong pamilya. At sa inyo pong lahat, mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, magandang umaga, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Muli po, araw po ngayon ng linggo, papunta na naman po kami sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos para magpuri, sumamba sa ating mabait na Diyos, pagkat ito'y katungkulan ng tao na hindi natin dapat kalilimutan. Pero bago tayo magpatuloy, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating pag-aaralan, kayo po'y aking inaanyayahan na kung kayo po ay mayroong karamdaman, kayo mayroong mabibigat na problema, magulong buhay, alipin ng bisyo, tayo nag-iinom ng alak, nagsusugal, mariwaan na adik, shabu adik, kayo po'y aking inaanyayahan na kayo'y dumalo sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade Independent Ministry. Yan po ay matatagpuan sa lugar po ng Paliparan 2, Dasmariñas, Cavite. At meron din po tayong mga gawain dyan po sa may Iloilo, sa may Dumangas. Dyan po sa Bicol, meron din po tayong gawain dyan. Para kayo pagpalain ng malang Panginoon, lutasin ang inyong problema, pagalingin ang inyong karamdaman, ayusin yung inyong magulong buhay, alisin ang inyong bisyo, dumalo kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade Independent Ministry, araw ng linggo, nag-umpisa po ito ng alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Meron din po kaming overnight prayer tuwing araw po ng Friday. Nag-umpisa din po ito ng alas 9 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. At para malutasin yung problema, mga minamahal kong mga kapatid, tanggapin nyo ang Panginoong Kristo. Huwag po tayong makuntinto sa pakikinig lamang ng pakikinig o panonood ng mga video. Bagkus, magsumika po tayo na tayo makadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At dito, ipakikita sa inyo ng Diyos na kayo'y kanyang iniibig. Mahal na mahal kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, dumalo kayo sa gawain ng Diyos. Yung ating napapakinggan sa video, mararanasan yung personal ang pag-ibig ng Diyos kapag kayo ay dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagalingin kayo sa karamdaman, lutasin yung mga mabibigat yung problema. Walang imposible sa ating mabait na Diyos. Makakarinig po kayo doon ng mga buhay na patotoo. Amen. At purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ituloy-tuloy sa pag-aaral, mga minamahal kong mga kababayan. Yung una nating mga video, na pag-aralan po natin doon yung tamang pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ito naman po ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, ay parto ng tamang pagsamba sa ating mabait na Diyos. Parto ito ng tamang pagsamba. Makikita natin dito kung papaano sumasamba yung mga mananamba sa Diyos. Sa banal na kasulatan, makikita natin dito, mga minamahal, kung anong araw yung pagkakatipon ng mga anak ng Diyos. Kasi hindi po sapat yung tayo nasa bahay lamang. Hindi po sapat, mga minamahal mga kapatid. Kahit anong oras pwede tayo sumamba, pero mayroong hinihingi na pagsamba ang Diyos. May araw siyang hinihingi, at ito yung araw ng linggo, yung banal na pagkakatipon, mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi sa aklat ng Hebreo 10:25, Hebreo 10:25, na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon kagaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw
yung araw ng pagbabalik ng mahal na Panginoon na lalapit na, mga minamahal kong mga kapatid. Nararanasan na natin yung mga nakalagay sa banal na kasulatan, magkakaroon ng lindol, digmaan, kaguluhan, yung salot. Ito na nga po yung nararanasan natin, coronavirus. Kaya sa panahon ngayon, papalapit ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mahalaga po sa tao, mga minamahal kong mga kapatid, yung madatnang ka ng Diyos na ikay naglilingkod sa Kanya. Amen? Dito po mga minamahal, mababasa natin sa banal na kasulatan, anong araw nagkakatipon ang mga banal? Anong araw nagkakatipon upang sumamba sa Diyos? Ito po ang sinasabi. Aklat po ng Exodo 20, talatang 8. Ganito po ang sinasabi. Exodo 20, talatang 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Sabi dito, alalahanin po natin ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at gagawin mo ang iyong gawain. Ibig sabihin, binigyan tayo ng Diyos ng araw kung anong araw tayo magtatrabaho. Magtatrabaho po tayo simula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes hanggang Sabado. 6 na araw po iyan na ibinigay ng Diyos. Malinaw po yan, mga minamahal. Sabi po sa 9, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuan daan. Sabi sa 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroroon, at nagpahinga sa ika-7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Napakalinaw po mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi diyan, nabanggit pati yung mga baka, kasi nung araw mga minamahal, ang ginagamit ng panghanap buhay ng tao ay ang mga baka. Ginagamit ng panghanap buhay. Sa panahon natin ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, meron tayong panghanap buhay. Andiyan yung mga sasakyan, ang ginagamit natin ngayon panghanap buhay. Ibig sabihin ng banal na kasulatan, mga minamahal, anumang gawain kapag araw ng linggo, sabi, ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, Sabat, takdang kapahingahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan ang mga tao pupunta sa banal na sambahan at doon sama-samang magpupuri sa Diyos. Pahinga ka sa lahat ng iyong gawain, sa iyong pagtatrabaho, paghahanap buhay, o pagninegosyo. Ano man ang ginagawa mo sa loob ng 6 na araw, mga minamahal, yung gagawin mo para sa iyo, tapusin mo yan. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sabat yung takdang kapahingahan kinakailangan lahat tayo, mga minamahal kong mga kapatid. Kapag araw ng linggo, ika-7 araw na binabanggit dito, yung Sabat, ika-7 araw, mga minamahal, ibig sabihin linggo yon. Ika-7 araw. Di po ba nag-umpisa tayo ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, ang ika-7 araw. Yun po yung araw ng pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, siya rin po ay nagpahinga. Nagpahinga po siya sa kanyang mga gawa. Nilikha niya ang langit at lupa, lahat ng naririto sa ibabaw ng lupa, maging kasama na ang tao. Tayo, kasama na tayo doon. Lahat ng pangangailangan ng tao, natapos niya sa loob ng 6 na araw. Ang sabi po diyan, natapos sa loob ng 6 na araw. Sa ika-7 araw, siya ay nagpahinga. Kaya habang nagpahinga ang Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, sa kanyang mga madlang gawa, sa kanyang mga ginawa, kinakailangan tayo ay sama-sama na magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ang sabi dun sa una nating talata na nabanggit, mga minamahal, huwag natin pababayaan ang ating pagkakatipon kagaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung namamalas natin na nalalapit na ang araw. Yung pagkakatipon, mga minamahal kong mga kapatid, yun po yung pagkakatipon ng mga banal na kung saan tayo ay nagkakatipon
tayo ay sasamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Yun yung banal na pagkakatipon. Amen? Maliwanag po mga minamahal kong mga kapatid. Yung tamang pagsamba, tamang pagkakatipon, araw ng linggo, yan po yung banal na pagkakatipon natin sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan sa ating nabasa, ang araw ng linggo ay binasbasa ng mahal na Panginoon, yung ikapitong araw ay binasbasa ng Panginoon at diyan siya pinagpala niya ang ikapitong araw. Amen? Kaya maliwanag po, araw ng linggo sa Diyos ito, hindi ito atin. Kung tayong gagawa ng anumang gawain, gagawa tayo para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo dapat hindi mapigilan para sumamba sa Diyos. Dahil ang araw ng linggo, araw ng Diyos yan. Hindi yan sa tao. Ibigay natin sa Diyos. Doon tayo magkakatipon, doon natin isasagawa yung pananambahan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito pa, pangalawang talata na ating babanggitin mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi po ng Levitico 23:3. Levitico 23:3. Ganito po sinasabi, 6 na araw na gagawa, datapwat sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin sa isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Yun, napakalinaw po mga minamahal kong mga kapatid. Ang banal na pagpupulong na isinasagawa ng mga anak na Diyos, kinakailangan talagang mayroong magaganap na banal na pagpupulong. At ito ay ginaganap tuwing ikapitong araw. Araw ng linggo ang pananambahan. Yung banal na pagpupulong, yun po yung pananambahan ng mga Kristiyano. Malinaw po mga minamahal kong mga kapatid, araw ng linggo ay sa Diyos. Banal na pagpupulong. Ngayon kung hindi ka dadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi mo isasagawa ang banal na pagpupulong, tayo ay nakakalabag sa utos ng Diyos. Sapagkat ang sabi diyan, magtatrabaho ka 6 na araw. Gawin mo lahat ng iyong gagawin. Pero sa araw ng linggo, ipagpahinga mo sa iyong pagtatrabaho. Huwag kang gagawa ng anumang gawa. At ang sabi diyan, yung araw ng linggo ay para sa Diyos. Araw ng Diyos yan, hindi yan sa atin. Kaya ang araw ng linggo, ibigay natin sa Diyos. Kung kayo pinipigilang magsamba, wala dapat sa inyong makapigil. Dahil ang nag-utos sa atin ay ang Panginoon Diyos. Siya yung hari ng mga hari. Walang ibang makapangyarihan na hihigit sa Kanya. Kaya wala tayong masusundin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Banal na pagpupulong, araw ng linggo, ikapitong araw. Malinaw po ito, mga minamahal kong mga kababayan, mga kapatid. Kaya sa maiksing araling ito, sana po ay meron po tayong natutunan at sa mga susunod na araw ay patuloy po tayong gagawa ng mga video. Patuloy po tayong aaral patungkol po sa salita ng mahal na Panginoon Diyos sapagkat marami pong tao ngayon mga minamahal kong mga kapatid ang nauuhaw sa salita ng Diyos. Sa ganitong paraan, makatulong man lang ako sa mga tao na nangangailangan ng salita ng Diyos. Dahil itong pagbibideo mga minamahal kong mga kapatid, pag ito'y nai-upload sa YouTube, marami pong makakapanood nito. Sabi ko nga dati, kung meron mang 10 manunood ng aking video na aking ipinapangaral ang salita ng Diyos, patuloy at patuloy kong gagawin. Patuloy at patuloy akong gagawa ng video para sa inyo ng mga manunood. Pero kung wala pong manood ng aking video, parang masasayang lang po, i-stop ko po yung pag-aaral na ito. Sapagkat aanhin natin yung tayo nangangaral, wala namang nanonood. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ngayon po, hindi ko po ini-speak na ganon dadami ang mga nanonood ng aking video. Salamat po sa mga nanonood. Umabot na po ng 150 sa ngayon ang nakakapanood. Sa 150 na katao na nakapanood ng aking video, salamat po sa inyo at pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Isa man lang dyan ay maglingkod sa Diyos. Malaki ang naitulong ko sa inyo. Dahil ang kinakailangan ng tao, yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dito sa lupa, baliwala yung kayamanan natin. Baliwala kung anong meron tayo dito. Kasi kapag namatay tayo, iwan lahat yan.
wala kang madadala. Ang mahalaga sa tao yung buhay na walang hanggan. Doon pagdating mo sa buhay na walang hanggan, wala nang katapusan, walang katapusang ligaya sa piling ng ating mabait na Diyos. Yun ang dapat nating asamin, yun ang dapat nating pagsumikapan na marating ang langit at ang buhay na walang hanggan. Dito sa lupa, may hangganan po ang lahat, may hangganan ang buhay ng tao, may hangganan ang kasiyahan ng tao. Kaya lahat dito matatapos, walang mananatili. Ang mananatili lamang ay ang salita ng Diyos. Yan ang mananatili. Subalit ang langit at lupa ay lilipas, natapot ang kanyang salita ay mananatili hanggang sa wakas. Kaya sa lahat po ng mga nanonood, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At sa susunod nating pagbibideo, patuloy po akong gagawa ng mga video para po sa inyo, mga minamahal kong tagapanood. At salamat po. At nawa ay wag lamang po tayong makontento sa panonood sa katulad ng binanggit ko kanina. Pagsumikapan din po natin na maisagawa natin yung pagtitipo ng mga banal. Makasama tayo sa pagtitipo ng mga banal na sinasabi ng banal na kasulatan. Kailangan po yun. Kailangan ng ating pinakamamahal na Panginoon yun na makita tayo na tayo sumasamba, sama-samang nagpupuri at sumasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At maraming po salamat. Pagpalain po kayo ng ating mabait na Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon.